Nahuli po si Saldico sa France. Yan na naman tayo. Ano ang kahulugan nung nahuli? Na-stop? Stop siya sa France. Umi-stop siya sa France. Ano to? Yung nahuli na stop, hindi yung arrested, aresto. Hindi. Liwanagin natin, ha? Yun Stop. Umi-stop si di ba, galing siya ng Czech Republic. Oo. Pagkatapos niya mahuli sa Czech Republic, nahuli naman siya sa France. Na-stop siya. Na-stop siya. Tapos pagkatapos niyang ma-stop sa France, umabante sila dyan. Duman sila ng traffic light. Nahuli na naman siya doon. Bawat kanto, lagi siyang nahuhuli. Kasi may stoplight. Ang laki. Hindi ko alam paano ipaliniwanag itong... Hindi, totoo. Sinabi ni Jose Claire Castro kanina eh. Ganon? Na ngayon daw po, si Saldico ay nasa France. Nahuli. Hindi arrested, ha? Hindi arrested. Yung nahuli, pag huminto siya doon. Stop, huli. Alam mo kung paano siya huminto doon? Nag-file daw ng asylum eh. Ikaw ba pagka magpapile ng asylum, na-stop ngayon. Kailangan ba naglalakad ka? Hindi pwede. O nakasakay ka ng kotse? Hindi pwede. Anong dapat? I-stop ka. O di huli ka. Di ba? Hindi arrested? Hindi. Nag-file ng asylum eh. So, huli as in stop? Stop. Kasi yung stop, pag tigil yun eh. Kaya yung mga... Huwag kayong magtataka, pagdating ho ng araw, yung mga stoplight, yung nalagyan, huli ang nakalagay na doon, huli. Hindi na stop. Stop and go. Huli na. Huli, oo. Tapos yung arrested, hindi naman gano'n. Hindi, huli lang. Para mag-ingat kayo na, halimbawa, ikaw ay coding. Huli ka dyan pag sinubukan mo pa rin. Nagkaroon tuloy ng mainitang pagkatalo. World War. Dahil sa usapin ng nahuli, na-aresto. Wala namang problema doon. Natigil. Tama naman talaga yung sinabi ni Jose Claire Castro. Ganun ba? Oo, na kapag huli, stop ka talaga. Naalala ko yung teacher ko ng grade 2, si Mrs. Manzanilla. Ano sabi? Teacher namin sa Pilipino yun eh. Ano sabi? Sabi niya, Jen, ikaw, palo ako lagi dun eh. Kaya hindi ko malimutan yun. Lagi kayo nahuhuli. Lagi ako na-arrest. Hindi, ang tag doon, na-stop eh. Na-stop. Alam mo, nagmaingay ka, kwentuhan. Oops! Sabi niya, Superjaga, stop! Pak! Palo agad. Palo agad yun. Palo ba talaga? Kasi nung panahon na yun, pwede pang mamalo eh. Oo nga, no? Saka wala nagbatan, pag napalo ka noon, magreklamo ka sa... Hindi. Sabi mo, Nay, pinalo po ako ng teacher. Halika, palo ka. Papaluin ka lalo ng nanay mo. Sinabi ko na sa'yo, buti nga sa ulo mo. Yan, buti nga sa'yo. Yun nga. Ngayon, pag ang teacher na malo, naku, viral. Naku po. Magagalit. Pinging laking kahiyan yan. Ano, So, si Saldico, stop lang. Stop lang. Stop. Nahuli. Teka lang, kasi minsan yung bigkas, yung sabi nga nila, diction. Ano ba yun? Nahuli, Pag nahuli, late yun. Late. Ay ba naman yung late? Oo. Kasi papunta daw siya, nahuli daw siya dun eh. Ano ba nangyari? Nahuli po ako Nahuli. Ay, stop ka. Stop na. Oo, di ba? So, yun ang paliwanag. Gusto ba magpaliwanag si Auntie Claire? So, Teka muna, hahanapin pa eh. Hahanapin pa yan eh. Ganon? I-ready nyo nga si Auntie Claire. I-ready mo si Auntie Claire. Yung paliwanag ukol doon sa ang pagkakaiba ng nahuli, arestado, ano pa, basta yun. Pero bago nga yun muna tayo sa France, kasi yun ang latest eh. Ayun. Kasi baka akala nyo, hindi naman totoo yan na nahuli sa France. Ano nga ba ang latest tungkol doon sa France na yan? Nag-file nga doon. Nag-stop doon siya nag-stop? Kung hindi, tinatranslate ko lang naman sa... Batay sa gusto nila? Sa vokabularyo nila eh. Ayun. So, siya ay nahuli sa France at nag-file ng asylum. Yes. Pero parang dati na rin siya nag-file ng asylum doon. Madrid, Spain na rin. France ito France ito eh. Hindi, alam ko parang Spain eh. Hindi, meron na siya eh. Hindi, pero ito, yung latest ba? Pwede bang Pwede naman marami kang application eh. Hindi, asylum eh. Parang ayaw mo magpa-aresto. Parang kukup-kupin ka nung bansa na yon. Kasi yung
yung ating Spain ata, parang wala ata tayong kasunduang ano dun eh. Well, hindi ko kabisado yung Eto, bagay na yun. O, anong sabi ba? Kinumpirma ng Malacanang na naghahain ho si Saldico ng petition for political asylum sa France. So confirm na yan? Confirmed. At wala siya sa kustodiya ng Czech Republic. Okay. Ayon po kay Jose Claire Castro, nakatanggap sila ng ulat mula sa Department of Justice at Department of Foreign Affairs na nakabase sa konsultasyon sa Czech Republic at European Union. Okay. Alam nyo ba ang report nga? Ang sabi ni Jose Claire, sa kasalukuyan, wala na si Saldico sa kustodiya ng Czech Republic. Meanwhile, nakatanggap tayo ng reliable sources na may pending petition ng political asylum. At yun nga daw po ay sa France. Ayun. At dahil dyan ay inimbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ambassador ng France para makipagpulong sa kanya bukas. Pati na yung ambassador ng Czech Republic. Ang problema, wala daw ata sa bansa. Hindi, nagkita ata sila ni Secretary Bide. Kaya nga siya wala yun sa bansa ngayon. Nasa Czech din. Ganun ba? Oo, hinahanap ba dito sa Pilipinas? Yung ambassador? Ambassador dito. Oo, umuwi. Nandun nga sa ano eh. Hindi gusto makausap ng Pangulo eh. Pabalikin natin. Ayun. Ito, yung mismong paliwanag ni Yusek. Nanti Claire? Oo. Sige nga. Yusek. Nasa ba si Saldico? Kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Saldico. Meanwhile, the DFA has received highly reliable information that Saldico has a pending petition for political asylum in France. He has been requested to be transferred to and is now under the jurisdiction of French authorities. All missions in Europe have been instructed to obtain further official confirmation. Hindi ba? Nasa jurisdiction daw po ng France si Saldico. Doon siya nahuli. Oo nga, umistap siya dun eh. Umistap na. Lagi, hindi ko, inaano ko pa naisip ko. Nalilito ka ba? Oo, nalilito ako. Ano ka na ngayon? Internalize ko kasi. Nahuli, na-stop. Na-stop. Kasi alam ko pagka nahuli, arrested. Kaya gano'n na. Hindi. Naisip ko. Nakatigil doon. Mali ako. Kasi siyempre, pagka magpapail ka ng asylum, hintayin mo yun, di ba? Siyempre, mahuhuli ka talaga doon. Ang bigat ng paliwanag dito ngayon, Ayan. Pero, yun na ang kumpirmado. Kumpirmado daw yan. May record na. Reliable sources ang sinabi niya. Siguro, kasi nga naman, nandun na si Secretary Bida sa Czech Republic eh. Schengen visa, no? Oo. Kasi pag Schengen, parang 29 countries ata sa buong Europe. Yes. Ano kayang naramdaman ng Pangulo, Jen? Okay. Kasi di ba in-announce na ng Pangulo na nahuli po si Saldico sa Czech Republic. Doon sa kanyang post. Oo. At maaari hong mapauwi na ito. Ano kaya naging damdamin ng Pangulo, Jen, nung malaman niya na wala na sa Czech Republic, nakalabas na, at ngayon ay nasa France na? Baka nalungkot ang Pangulo. Tanungin natin. Sige nga. Yusek. Nakausap daw ng Yusek ang Pangulo. Ano bang naging damdamin? Baka na-stop din. Yusek? Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Saldico. But since meron nga pong ibang bansang involved, at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin. Ayun. So, naninindigan ba silang na-stop sa Czech Republic? Oo, na-stop talaga. Nahuli talaga sa Czech Republic. May blatter? May blatter ba ito? May resibo? Meron. Kaya nga makipag-usap sa embassy, sa
ambassador Kasi ang chismis naman, ewan ko naman, bagay sa kanila, siyempre, facts sila, no? Oo. Hanggang ngayon wala kasi pinapakitang record mo lamang na talaga nga bang nahinto, natigil, nahuli, na-stop si Saldico sa Czech Republic. Kasi tayo, mga pangkarwa, mga police reporter tayo, no? Halimbawa, pumunta ka ng presinto, may reklamo ako doon. Sige po, blatter natin dito. Sargento de Mesa, yung malaking libro doon sa pagpasok mo, di ba? O saan po ito? Doon ka sa investigation. For investigation, punta ka sa investigador. Pero i-record ka muna doon sa blatter. Yun ang pinakamalaki. May record dyan. Oo, meron ba? Pinakita? Meron yan. Siyempre, ano yan, isusulat na ganon? Saldico ay dumaan ng nahuli. Nahuli. Pero kasi kung hanggat wala yun, hindi ka maniniwala? Hindi ako maniniwalang na-stop talaga doon sa Maghintay tayo. Meron yan. Meron. Kasi ang sabi ata, hindi naman siya nagpunta ng Czech Pumunta doon. Ganun talaga. Sige, panindigan na natin. Wala tayong magagawa dyan, ano? Kasi nga, sinabi na ng Pangulo yan At naninindigan po ang Malacanang na walang pagkakamali dito ang Pangulo. Pinakamadali nga raw daw, humingi tayo ng consular notification process. Oo, kaya nga bukas makakausap niya yung ambassador. Ayun. Sige, alamin na natin. At naalala mo kaya, pagdating ng ambassador, may dala-dala yung dyan. Consular notification process. Meron niyang report. Ito po ang record, etc. Kahit man lang report. 1800 hours. Meron yan. Ganito, date, time, etc. Pagkatapos bukas, April 29, di ba? Oo. April 30, baka ilabas na yan, ipakita sa atin. Ganon. Oo, meron yan. Di sige, abangan natin. Kasi kung wala yan, Nelson, magdududa na talaga ako. Hindi, huwag ka muna magduda. At ang naging tanong naman kay Yusek Claire Castro ay, hindi ba hihingi ng paumanhin o apology ang Pangulo? Ay, mali. Yan ang diyan ako naman hindi sang-ayon. Hindi ba? Hingi siyang sorry? Oo. I am sorry? Oo. Hindi ako. Tama naman. Kasi wala naman. Kasi ang tanong dito ay, hindi, pinaasa natin ng mga Pilipino na makakauwi si Saldico Oo. ang sagot ni Yusek, teka, hindi naman si Pangulo ang nagsabing uuwi Si John Vic. Hindi ba? Oo nga, sabi ni John Vic, 1 week to 3 weeks. Yeah, 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks, mapoproseso na natin at ibabalik to sa Pilipinas si Saldico. Si John Vic humingi na ng paumanhin. Sorry ba siya? Nag-apology daw. Pati yung pag-ibigay niya ng impormasyon sa Pangulo? Hindi naman siya. Hindi ba siya? Yung pala. Akala ko pati yun. Yung lang, nabanggit niyang 2 to 3 weeks may uuwi na. Ayun. Kasi hindi naman niya alam yung pangyayari talaga. Pero ang Pangulo, wala daw dapat na hingi ng paumanhin. Pakinggan natin muli, Yusek Claire Castro. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Kanyang inireport naman po ay tama. So, wala po tayo nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Ayun. Napuyat ang Pangulo Kung ako dapat ang humingi nila sorry, ang Anti-Claire Pero hindi, mukhang mas matapang mo sa Pangulo Ayun ang nangyari. Ayun. Ang ibig sabihin nito ay may pag-uusap pa naman bukas yung ambassador ng France at Secretary Bida. Czech Republic. Dito sa Pilipinas. Uwi na ba yung ambassador? Kakausapin ng presidente. Pupunta sa Malacanang. Report kayo, ano ba talaga? Hindi, ako yung tingin ko tama yun. Pero para humingi pa ng paumanhin ang Pangulo, masyadong kalalabisan naman siguro. Labis na yun. Ang dapat siguro, sabi nila yung Anti-Claire, unawain na lamang po siguro natin ng Pangulo sa dami ng trabaho, etc. Ibig lang sabihin nun, excited ang Pangulong malutas ang corruption na ito. Di ba? Ibig sabihin, ganun ang paghahangad niya na maiuwi si Saldico at maituro niya kung sino talaga ang mastermind, di ba? Oo.
Kasi yun kung talaga hindi niya gusto yun, hindi niya sasabihin, nahuli na po si Saldico. Kung ako, halimbawa, ganun, mangyayari. Baka hindi ko banggitin eh. Oo. Alam niyo na ba? Hindi, wala ko lang saldi ko. Sino yan? Sino yan, di ba? Pero dahil sa gusto niya talaga Oo, hindi ba? Tama, Dapat tama po. ganun natin tingnan yan. Oo. Ayos ba? Tama yan. Yusek? Ganun sana, Yusek. Huwag na po yung parang Ganyan mabigat. dapat ang mapaliwanag, di ba? Matapang pa tayo sa dilang matapang. Ayun, Ganun talaga. Well, Ayos kung ba? ganyan po ang paninindigan ninyo, wala na tayong magagawa dyan. Ayun. Eto naman ang problema dyan. May problema pa? Akala ko okay na tayo. Ang naging problema ay si Justice Secretary, ano bang pangalan niya, no? Bida. Oo nga, yung pangalan. Agwa. Agua. Ha? Frederick pala. Agua Vida. Mineral water. Hindi yan. Iniinom mo kasi kanina. Frederick Vida. Frederick pala, sorry. Justice Secretary Frederick At Vida. tawag kayo sa kanya, bida-bida daw eh. Ay, hindi. Bida-bida na. Wag naman gano'n. Sige, Hindi. sige. Mga official ng gobyerno. Dapat ginagalang po Yeah, natin. sige po, ha? sige po. Huwag Sorry natin po, sorry po. tatawagin sa kung ano-anong pangalan. Oo. Oo. Akala ko, Agwa. Yung pala, Frederick, Secretary, Frederick Bida. Hindi po. Ha? Yeah, Yan, Secretary. Oo. Ang problema niya, Jen, Oo. tinanong din siya sa, di ba, nandun siya sa Ano Czech sa Republic. Prague? Sa Prague sa ngayon? Aba, ito ang naging problema. Oh. Mukhang mas marami pang alam si Yusek Claire kesa kay Secretary Bida, Jen. Ay, di isa nang nata, bida-bida yan. Mas bida-bida pala isa kaysa sa Secretary Bida. Ay, hindi, kasi nung tanong siya kung Oo. nasa na po si, si Saldico. Oo. Wala ba tayo nun? Ang sabi ni Secretary Bida, Oo. the The Czech Republic is, ano ginamit ang termino? ang sabi ng Saldico is not in Czech Republic. Ayun. Wala na. Oho. Tinanong ulit, so he is free? Oo. Malaya na si Saldico? Hindi. Ano daw yun? Siya ba'y libre? He is free? Libre ba siya? Kanya na paliwanagan ngayon eh. Ang sagot niya, hindi nga niya maintindihan eh. Ang sabi niya, no, he is not in Makulit yung nagtatanong eh. jurisdiction of Czech Republic. Yes, oh. So, he is free. Sabi na naman ng reporter. Pangatlo, oh. He is not detained. Oo. So, he is free. Ang ganda na Hindi ba sagot-sagot eh, ha? Sino kaya yung Siguro tatanong? nakulili na yung tenga ni Secretary Bida. Oh, yes. Yes, he is free. Yan. Oh, libre siya. Ayun ang problema dyan. Kasi ang sabi naman ni Yusek, hindi nasa France siya. Nasa France daw. Di ba magkaiba yung ano nila? Oo nga. Kasi si Secretary Bida, hindi niya alam kung nasaan eh. Wala, basta sabi niya, wala na sa Czech. Wala na. Oo. Parang pre. Hindi ang sabi ni Claire, nandun siya sa France, nakapile ng ano. In other words, nahuli siya sa France. Doon siya nahuli, na-stop siya doon. Naka-stop siya doon eh. Oho. Hindi ba? So he is not free. Hindi, baka nanlilibre. Nanlilibre doon sa France. Kaya ang tanong nung isang reporter, Oho. siguro dapat po, ma'am, yung communications ninyo ay mag-usap-usap. Kasi sabi ni Secretary... Bida? Hindi, yung isa, Secretary John Vic, Oo. in 2 to 3 weeks, mauwi. Di ba? So, parang magulo nga. Parang wala silang Yung isa kasi naman, medyo at least, isa DOJ. Oo. Bida, isa naman bida-bida, isa naman papogi. Ay, kaya nga nagkakaroon ng... Ako kung sa inyo, kung hindi nyo talaga alam, huwag nyo nasagutin. Di ba? Oo nga. I don't know. Ganun, pwede Hindi naman nakakahiya yun eh. Oh, I'm not sure. Mga ganun, di ba? Hindi ako privy sa bagay na yan. Meron mga ganyan eh na. Di ba? May mga magagaling na... Ang haba ng sagot, pero wala kang makuhang sagot. Wala, kasi sabi, ay, opo, alam nyo, pagka nalaman ko, sabi niya, Jen, aalamin ko yan. At pag nalaman ko, ikaw ang unang-una ko tatawagan, makaka-scoop ka sa akin. Isang linggo na. Wala pa eh. Di ko pa nalalaman eh. Sasabi ko ako unang tatawagan mo. Hindi mo naman magawang balita, di ba? Ganon. Meron ganon talaga. Hindi ko pa alam eh. Hindi tama ka, Jen. Kasi yung iba, nagbibida-bidahan eh. Yun na nga. Na kahit naman hindi alam, huhulaan. Saka gustuhan. Forecast. Sa kagustuhan pa, magkaroon man lamang ng espasyo doon sa dyaryo. Na siya yung Mention man lamang sa tama, news. tama. Sa kagustuhan, hindi. Pwede mo sabihin,
Wala pa po. Ako, personally, hindi ko pa talagang alam eh. Oh, kasi napapasama no? Yun, nababaon ho eh. Buti sana kung ikaw lang sa sarili Oo. mo. Kung idinamay mo yung presidente, di ba? Yun. Mahirap. Kaya ako hanggang ngayon, gusto ko malaman eh. Sino ang nagsabi sa Pangulo? Kasi hindi naman siya basta-basta mapapaniwala kung hindi ka panipaniwala yung nagsabi eh. Di ba? At saka sino nagparating ng impormasyon? Oo. Alam kaya ni Secretary John Vic yan? Ayun nga, hindi ko alam. Baka, tanongin natin si Secretary John Vic. Baka meron din siyang alam sa bagay na yan. 2 to 3 weeks daw, sabi niya, di ba? Oh. Nagtatanong lang din tayo, kung hindi alam, sino, the who, ang nagsabi sa Pangulo na agad niyang pinaniwalaan. Palagay ko naman dyan, doon sa punto na baka yung pagpaparating yung medyo may problema no? Pagpaparating sa Pangulo. O kung ano yung nangyari talaga. Oo. Mari kasing na-stop talaga siya doon, pero sandali lang. Na sobrang excited, boss. Ganun na. Okay na, na-arresto. na. Baka Nakarating na. Yung pagkakagamit ng salita. Tsaka inisip mo na, parang nasa Pilipinas si Saldico, na kapag hinarang mo at nahuli, Oo. dire-diretso na makakauwi ng Pilipinas. O kasi nga may kinakaharap na kaso sa Pilipinas. Or eto Jen, ha? Oho. Naisip mo yung nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na nung siya ay nahuli mo, ang dali mong Binitbit mo agad binitbit mo kagad sa dahig. dahig nang Oo kahit na nga, hindi no. mo dinala sa korte. Baka Oo yun nga. ang nasa mindset eh. At naniniwala ako baka nga si John Wick. Ganun ba? Kasi ganyan ang isip nila dati, di ba? Oo. Pagka nakuha, agad-agad sasakay sa aeroplano. Walang makakapigil. Isasakay na sa aeroplano yan, dalhin sa Pilipinas. Oo, Ganun ka agad, pwede. ano? Kasi nga naman may coordination. Ginawa kay Pangulong Digong. May group effort. Ginawa sa sinakay sa aeroplano, dalhin sa agad sa dahig yan. Nagawa na natin dati eh. Oo. Di ba? Oo. Akala nila, pwede nilang gawin sa SEC siguro kung talagang nahuli. Ay, nagkamali dahil sa hindi naman pala pumayag yung Czech Republic. Kung Dahil- talagang nga siya na-stop Oo. doon. Dahil ang sabi nung isang immigration expert doon, Oo. ay hindi po pwede yan. Yan po ay magiging kidnapping pagka ginawa natin. Hindi, sabi nga, hindi, ginawa naman sa Pilipinas yan eh. Hindi kayo, kayo diba? na lang. Di ba? Kaya nga. Ay, nako. So, nahuli muna tayo. Nahuli. Stop muna tayo. Stop